Ayun, good morning mga bossing. So andito na naman tayo sa kalsada na naman tayo ngayong araw. At may pupuntahan kaming Toyota Innova na EGR cleaning at turbo cleaning. Papunta kami ngayong Pasig, nagpayong Pasig mga boss. So maagang-maaga kami umalis. Eto nga, at talagang nasabak namin yan, sobrang traffic. Umuusad naman, hindi naman talaga yung tukuran na traffic mga boss. Sa payong mga idol, hindi mainit doon kasi nakapayong na yung... So yung lugar na pupuntahan namin na nagpayong Pasig, no? Nagpayong Pasig, ayan, mga tropa ulit kasama natin. So ito na naman yung buong araw na gagawin namin. Ayan, so sa ngayon kasi, ayan nga, tulad ng sinabi ko, service muna tayo mga bossing. So kailangan nating araw-araw na nasa daan ulit tayo. Ayan, traffic na. Habang nag-service kayo mga idol, naghahantin tayo ng mga area na bakante. At thank you nga pala sa mga followers ko na nag-aalok ng mga lugar na pwede natin pagtayuan. Maraming salamat po talaga sa inyo sa suporta kay Jojo Guard TV. Ayan. So pagka nakapag-sarili na tayo ay talagang makakaumpisa tayo ng maganda na paggawaan sa ating shop. Patintero muna tayo ngayong araw mga sir. Wala pa kaming almusal. So sabi ko sa kanila, doon na tayo mag-almusal pag nakarating na tayo. Ayan. At wala namang madadaanan dito mga kainan. Siguro sa C6 meron na to. Meron na. Sa C6 siguro kakain na tayo doon. Buhatan. Siguro gagabihin na rin kami mga bossing. Kasi medyo dalawang Toyota Innova yata ang gagawin namin ngayon mga boss, na EGR and turbo cleaning. Yung mga yung 2KD. Patintero dito sa kalsada. Pero yan, andito na nga kami sa location mga boss. Ayan yung Innova na ginagawa natin. Inuumpisahan na ng ating mga kalyabi. So ang gagawin natin dito ay magtuturbo cleaning tayo at saka EGR. Tapos may concern pa rito na namamatayan siya pagka paahon. At bagong palit na yung fuel filter. So nagawa na rin nila yung mga fuel system, pinalinis na pero namamatay pa rin. Yun, na-check ko na nga to at napansin ko ay ni-repair na yung relief valve nito o yung pinaka-limiter niya. Ayan, isa rin nating i-check mamaya or papalitan na natin to mga boss para maayos na natin tong concern ng kanyang Toyota Innova. Legis yan sa ilalim tol. Huwag mo na tanggalin yung clamp na yan tol hanggat hindi mo natatanggal yung juice dito sa ilalim. Tapos tatanggalin mo rin to. O dalawa yan sa tubo. Tapos tanggalin mo muna tong na vacuum niya. Dalawang juice din. No? Kaya mga boss, kararating lang namin dito. At inumpisahan namin yung EGR at saka turbo cleaning. Tama ba itong to? Good filter doon. Check na rin natin kung gaano ba ka itim o kadumi yan. For maintenance ulit. Yan, natanggal na nga natin yung turbo, intake manifold, yan yung EGR. So lilinisin rin natin yung mga intake port niyan. Eto na nga at naglilinis na sila ng intake manifold. Kalas-kalas na rin natin yung kanyang turbocharger. Tapos check na rin tayo ng fuel filter kahit kapapalit pa lang, mga 4 months pa lang yata pinalitan to. Ay maitim na agad yung kanyang fuel filter. So isasabay na rin natin yan mga boss. Ayan, naglilinis na yung kalyabi natin sa mga EGR tsaka turbo. Eto na, tingnan nyo mga boss, bagong linis na ito. Ayan, oh. Ayan yung EGR valve natin. Yan, malinis na yan. Tapos yung throttle body. Tapos yung intake. Ayan, tingnan nyo, maraming carbon kanina yan. Tapos kinuskus lang talaga natin ng mabuti yung natin, intake port. Eto naman yung turbo. Ayan. So bagong linis na rin yan.
Simbolin na lang natin mamaya-maya yan mga sir. Yan, sobrang linis na. Ang odo pala nito mga boss ay 98,000. Yan, yung Innova na ginagawa natin ngayon. Malinis na rin yung sa cylinder head natin. Yan, yung mga butas. So, eto naman yung limiter na sinasabi ko mga boss. Pag masdan nyo yung dulo, yung pinaka-tip niyan, ayan oh. Binuksan na yung mga bossing, yan oh. Parang umiwalay na yan. Tapos, ang ginawa, sininsil lang para umipit ulit yung pinaka-valve sa dulo. Yan, papalitan natin yan. Ngayon naman, kasi nalinis na yung turbo natin, so assemble naman tayo mga boss. Ayan, ganyan lang po pag-assemble yan. Dinismantle natin yung turbo para malinis talaga natin ang gusto hanggang sa loob. Ngayon naman, assemble naman tayo. Ito naman yung fuel filter. Ayan, papalitan lang natin ng o-ring yan. Kasama rin sa fuel filter yan. Ayan, tapos lalangisan ko lang ng konti para talagang smooth ipasok yung pump. Tapos tinuro ko nga dyan, may mga pointer. Pagtatapatin nyo lang yan. Ganun lang po pagkabit ng mga ganyang fuel filter mga bossing. Yan, yung lock, so may pointer din. Kailangan tapat po yung tatlo na yan. Itatapat nyo lang. Dahil ko na doon. Check muna natin kung may mga tagas ha. Stuck lang. Gusto mo shoutout ma'am? Si ano mo, si Jojo Ayan. Garciki. Shoutout muna kayo ma'am. Oo. Shoutout sa vlog. Ano siya sa... Start. Ayun doon ko rin nakita. Yung sakit yung sasakyan doon. Nung pinapalo ko siya, nakita ko, kamukhang kung ano yung Check kung walang malik. kung may leak yan, pasagad yan ba? Tagal minsan. Maganda tunog nito ngayon. Kuminis no? Oo. Yan mga boss, natapos na nga natin yung Toyota Innova. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Yung mga wire na yan sa fuel rail sensor. Ayan, basag-basag na yung socket. Ang ginawa, inipoxy na lang yung mga bossing. Oh. Kasama yung pin siguro para hindi mahugot. Ang problema, ayan yung limiter, tapos yung fuel sensor. Kaya nag-decide kami na umanap na lang ng surplus. Ayan yung relief valve niya or limiter natin. Ginawa na lang ng paraan.
Ito po yung dahilan kung bakit kung nagkakaroon ng pagkatirik-tirik or namamatay yung kanyang makina pagka sa sobrang ahon. Ayan. Tapos yung fuel reel niya, ayan, humanap na lang tayo ng surplus kasama yung sakit para maibalik natin sa dati yung fuel reel sensor na may sakit. Kasi dati inipoxy talaga mga boss. Hindi namin mahugot-hugot. Ayan, umaandar na nga yung Innova natin. So i-check na natin to. Ayos yung bira. Patay. Pagkatapos nating mapaandar, yan ang gagawin natin, i-check natin yung mga fuel line kung may mga leak. Sa mga ganitong Toyota Innova mga boss, Fortuner, kailangan talagang paandarin ng medyo matagal, i-observe para ma-check kung may mga tagas yung fuel line na tinanggal natin. So natatanggal po talaga yan, kinakalas yan pagka naglinis tayo ng EGR tsaka intake manifold. So double check talaga natin ng mabuti para maiwasan natin na may tagas or maagapan natin kung nagkakaroon ng leak yung ating mga fuel line. Yan mga bossing, natapos na namin yung Innova na namamatay, no? So ang problema kasi noon, pag tumagal nagkakaroon siya ng fuel knocking tsaka namamatay yung makina. Tapos pagka ini-start mo naman ay umi-start naman siya. So ang nakita namin problema yung relief valve, yung limiter. So napansin rin namin kasi yung fuel reel sensor inipoxy na rin siya. So yung pinalitan namin ay buong fuel reel kasama na yung sensor at saka relief valve. So naging okay na siya. Tapos nag turbo cleaning at saka EGR kami. Yan, yun yung ginawa namin ngayong maghapon. Ayan, ngayon naman mga boss, pauwi na kami. Pauwi na naman tayo ng Las Piñas. Ayan, sa gustong magpa-service dyan mga boss, sa mga full PMS nyo, EGR, turbo cleaning, change oil, mga brakes, check natin, ay pwede po tayo. Ayan mga boss, ayan, tulog na yung mga ano natin, no? Ayan, nagsasalita ka ba yun? Mahina masyado eh. Laksa mo. Wag na. Wag na. Ayan. Kumusta na kaya ang Pilipinas mga idol? Yan na naman tayo. Napakahirap dito sa ibang bansa. Buhay pa rin. Malayo sa pamilya. Ngayon sa wakas makakauwi na rin kami. Kanina lang kami umalis. Bumalik din kami uli. Ayan, thank you sa mga suporta mga boss. Ayan, pagka gusto nyo magpa-service at wala tayong schedule, ayan, bigyan natin ng schedule yung mga boss. Ayan, dahil naipon na yung nagpapa-shoutout sa atin. So, shoutout nga pala from Nueva Ecija kay Nar Matias. Ayan, shoutout sa iyo bossing. From Badian, Cebu, ayan, kay Dave Robert Nilan, shoutout po. At shoutout din kay Philip Moreno. From Canlubang naman, Canlubang Laguna, kay Robin Camposano, shoutout sa iyo sir. From Tondo kay Bon Mendoza, shoutout sa iyo boss.